Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Boy Latigo. At ngayon ay pag-uusapan natin ng isang mainit at controversial na issue, ang war on drugs sa Pilipinas, ang pag-urong ng ilang witnesses, ang posibleng epekto ng faking dokumento sa kaso sa ICC, at ang mas malawak na epekto nito sa mga umano'y biktima ng kampanya kontra droga. Ayon sa ilang ulat, ilang mga witnesses sa kasong isinampa laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umatras na. Isa sa mga sensitibong issue ngayon ay ang posibilidad na may mga faking dokumentong naisumiti sa ICC o International Criminal Court. Ayon sa Article 7 ng Rome Statute, may mga probisyon ang ICC na mahigpit na nagbabawal sa pagsumiti ng mga falsified documents. Kung mapatunayang fake ang mga dokumento, maaaring managot hindi lang ang nag-submit kundi pati ang buong credibility ng kaso ay mababahiran. Ngayon, ang tanong, bakit humihingi ng passport, IDs at iba pang mga dokumento si Attorney Koopman? Ang sagot, ayon sa kanya, ito ay para sa proteksyon ng kanyang mga kliyente. Ngunit para sa pamilya ng biktima, ito ay isang dagdag na pasagit. Paano sila makapagbibigay ng legal na dokumento kung mismong trahedya ang sumira sa kanilang buhay at pagkakakilanlan? May mga posibilidad ba na nagkamali ang mga complainant na baka hindi nila inaakala na ganito kahirap ang proseso sa dahig? O posibleng maaaring meron din silang regret o pagkarismaya, lalo na kung ang ebidensya ay hindi tumutugma sa mga inaasahan ng ICC. Masakit isipin, ang laban ay para sa hustisya. Maaaring mawalan ng saysay kung may kakulangan o pagkukulang sa proseso, lalo na kung may kasamang disinformation o manipulation. Para sa akin, dapat maging masinsinan at totoo ang bawat galaw na ganitong klaseng laban. Kung tunay na may krimen, dapat itong mapatunayan sa paraang malinaw, dokumentado at walang bahid ng duda. Ngunit kung may mga pagdududa sa mga ebidensya, sayang ang effort at mas lalong nalalagay sa alanganin ang mga tunay na biktima. Ang International Criminal Court o ICC ay may mga probisyon o alituntunin laban sa pagsumiti ng mga faking dokumento o false evidence. Ito ay nakasaad sa Rome Statute, ang pangunahing kasunduan na gumagabay sa operasyon ng ICC. Narito ang mga probisyon ng ICC kaugnay sa mga faking dokumento at maling impormasyon. Ayon sa Article 70, offenses against the administration of justice. Ito ang pangunahing artikulo sa Rome Statute na tumatalakay sa mga paglabag ng hustisya. Kabilang na dito ang pagsusumiti ng mga faking dokumento. Ayon sa Article 70, maaaring panagutin ang sinuman na willfully present false or forged evidence, sinasadyang magsumiti ng mga faking ebidensya o dokumento. Interferes with or intimidates ang witnesses. Pangharas o pananakot sa mga witness. Gives false testimony. Pagsisinungaling habang nasa ilalim ng panunumpa. Corruptly influences a witness. Binayaran, tinakot o tinimplahan ang witness para magsinungaling. Maaaring kulong ang sinumang patunayang lumabag. Ang mga parusa ay maaaring multa or fine. Pagkakakulong ng hanggang 5 taon depende sa bigat ng kasalanan o parehong multa at pagkakulong. Paano kung walang valid ID or passport ang mga biktima? Tandaan po natin, ang ICC ay nangangailangan ng tamang dokumentasyon para mapagtibay ang mga testimonya ng witnesses o biktima, kasama na dito ang valid ID o passport para sa pagkakakilanlan, birth certificate, death certificate o police records para sa patunay ng pangyayari, medical reports or photos supporting evidence. Kung hindi makapagbigay ng mga ito, maaaring hindi tanggapin ang kanilang testimonya bilang full evidence. I-delay ang pag-usad ng kaso habang naghahanap ng alternatibong paraan para patunayan ang pagkakakilanlan. O sa ilang kaso, mababawasan ang timbang ng kanilang salaysay sa desisyon ng korte. Ngayon, mananagot ba ang tumutulong sa kanila kung walang ID ang biktima? Hindi. Hindi
kaagad. Pero depende ito sa kilos nila. Hindi mananagot kung gumawa sila ng good faith effort na tumutulong kahit walang dokumento. Sinubukan nilang humanap ng ibang ebidensya, photos, testimonya ng ibang tao, barangay certificate, etc. Hindi sila nagsumiti ng maling impormasyon o dokumento. Pwedeng managot kung sinadyang magsumiti ng piki o gawa-gawang dokumento para takpan ang kakulangan ng totoong ID. Alam nila na piki kulang ang ebidensya pero sinadya pa rin isama sa kaso. Nagpabricate o nag-imbento ng biktima o kwento. Sa madaling salita, ang kawalan ng ID ay hindi kaagad kasalanan. Pero ang pagsisinungaling o pagtatakip gamit ang piki ay may kapalit na legal na pananagutan.